Magandang gabi po, Miss Kim. Gusto ko po sanang ibahagi ang aking kwento. Ito ay hango sa totoong buhay. Ito ay may pamagat na ang aking unang karanasan. Itago niya na muna ako sa pangalang Lara. Ako ay 17 taong gulang noon. Isang simpleng dalagang probinsyana na mas inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Hindi ako mahilig makipagkaibigan, Miss Kim. At mas pinipili kong manatili sa bahay. Tumulong kay nanay at mag-aral ng mabuti. Isang araw, dumating si Carlo, ang anak ng pinsan ni nanay. Sa Maynila siya lumaki. Matangkad, moreno, at may kung anong dating na hindi ko maipaliwanag. Miss Kim, hindi ko inaasahan na sa pagbisita niya sa amin ay magbabago ang takbo ng buhay ko, Miss Kim. Madalas siyang nasa bahay namin. Tinutulungan niya si tatay sa bukid at kami ni nanay sa gawaing bahay. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa, Miss Kim. Sa simula, kwentuhan lang, tuksuhan. Hanggang sa naging mas malalim pa, Miss Kim. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang kami ay nag-uusap sa may duyan, sa likod ng bahay, bigla niya akong hinalikan, Miss Kim. Napatigil ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, kilig, kaba. Yun ang unang halik ko, Miss Kim. Hindi ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero, mas pinili kong magtiwala, Miss Kim. Ilang linggo lang ang lumipas, Miss Kim, naging kami na. Lihim ang relasyon namin. Ayaw naming malaman ng pamilya. Kasi, magkamag-anak kami, Miss Kim. Kahit malayo lang. Malayo sabi nila, pero malayo sa dugo. Pero, gaya ng sabi nila, walang lihim na hindi mabubunyag. Nahuli kami ni tatay. Galit siya. Lumayas si Carlo kinabukasan. Naiwan akong luhaan, puno ng takot, Miss Kim. At pagkatapos ng 2 linggo, nalaman ko. Buntis pala ako, Miss Kim. Ang masakit, Miss Kim, hindi na bumalik si Carlo. Hindi na kami nagkausap. Hindi ko na rin alam kung mahal niya ba talaga ako o dahil lang ba sa init ng kabataan. Pero heto ako ngayon. 10 taon na ang lumipas. May anak akong lalaki, si Caleb. Hindi naging madali ang buhay, Miss Kim. Pero, pinalakas ako ng unang karanasang yun. Oo, masakit ang unang karanasan ko. Pero, ito rin ang nagturo sa akin na magmahal sa sarili. Bumangon. At huwag ibigay lahat sa isang taong hindi handang panindigan ka. Alam mo, Miss Kim, ang aral na natutunan ko, ang unang karanasan ay hindi lang laging masaya at romantiko. Minsan, ito ang unang leksyon na magtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagtitiwala, at pagiging matatag sa gitna ng pagkakamali. Salamat, Miss Kim. Naway nagustuhan niyo ang aking kwento.